inanyahan ko po kayong tumayo. Atin pong basahin yung paborito naming verse ni Sister Letty. Yung minensahe din po ni Sister Letty before, yung ating Ecclesiastes or mangangaral, Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sabi niya po dito, ibang version po yung akin, nasa NIV, doon sa akin na i-prepare na slide, kaya parehas na lang po natin sabayan na lang nyo po ako sa pagbasa. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sabi niya, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Tayo pong lahat ay yumuko at tayong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, tunay nga po na sa takbuhin ng aming buhay sa mundong ito, maraming season kaming nararanasan. Season na kami ay bata pa, season na kami ay nagkakaisip na, season na kami ay nag-aaral, nagtatrabaho na, at ngayon, Panginoon, sa aking edad ay alam ko pong nandun na rin doon sa, tumatanaw ako doon sa papalapit ng paglubog ng araw. Pero Panginoon, yung lahat ng season na yon, alam po namin, naranasan namin yung mga pagpapala sa bawat season ng buhay namin naranasan. Kaya ngayong umaga, Panginoon, nawa doon sa bawat bahagi o panahon na yon, may isang panahon na kami ay makita sa oras na ito upang mapagbulay-bulayan po namin at mahihanda ang aming mga buhay upang kami ay mapagpala. Kaya Panginoon, sa umagang ito, gamitin niyo po akong kasangkapan upang mahayagan yung salita. Panginoon, hindi ako ang maitaas, kundi kayo, Panginoon, ang mapapurihan. Hindi ako ang gamitin niyo ang aking labi upang mahayagan yung salita. Bigyan niyo po ko ng karunungan, ng katilinuhan, ng kalakasan, katapangan upang ihayag ito. Panginoon, napagpala po ako at nawa ay mapagpala ang bawat isa ngayong umaga. Kaya Panginoon, binabalik po namin yung pangungunan niyo at pagpapala sa bawat isa sa amin na ilaan niyo. We thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede na po makaupo ang bawat isa. Ako po ay talagang natutuwa, buhat nung nabasa ko yung aklat ng mangangaral o yung Ecclesiastes. Ako po ay talagang natuwa doon sa mga nilalaman nun. Kasi nakita ko po sa pagkakasulat nung writer sa aklat ng Ecclesiastes, parang buhat nung tinanggap niya yung karunungan na nagmumula sa Panginoon na hiningi niya. Nung pinagloob ito sa kanya, yung buhay na tinakbo niya ay parang iparallel niya sa bawat kabanata o chapter ng aklat ng Ecclesiastes. Buhat sa kanyang pagkabata, sabi niya, sa karunungan, hanggang nung do sa last part ng Ecclesiastes, ginawa daw niya lahat ng magagawa niya. Hanggang do sa last part, sabi niya, vanity is vanity. Dahil sa bandang huli, kahit ano daw yung ginawa natin, makikipagtuos pa rin tayo sa ating Panginoon. Kaya ngayon pa lang sa buhay natin, sa bawat gagawin natin, nawa, gawin natin yung nakarapat at lagi natin tatandaan na tayo po ay makikipagtuos doon sa manlilikha sa atin. Kaya talagang kailangan na maintindihan po natin at tunay na makagawa tayo ayon doon sa kalooban ng Panginoon upang hindi tayo malayo sa kanyang pagpapala. Bukod po sa Ecclesiastes, talagang maging yung aklat ng Psalms, aklat ng Kawikaan, pagka yun po ang inyong mga binuksan, pinag-aralan, talagang makikita niyo po kung gaano kabuti ang Diyos, kung ano yung talino na meron siya na ibig niyang i-impart sa atin upang tayo ay makalakad ayon sa kanyang kalooban. Gaya po sa mga buhay natin, madami po tayong sitwasyon na nararanasan. Kaya sa umagang ito, ang topic po ng ating pag-aaralan ay may pamagat na when you're down and out. When down and out. Saglit lang po at kukunin ko yung aking
karagdagang mata. Sabi po nila, when we become down and out, at yung mga pagka sinabing down and out, para daw ito yung tayo ay parang pinagsukluban ng langit at lupa. Ikaw ay lagi, parang dumadating yung pagkakapanahon na parang ikaw ay ikaw na yung laging may kasalanan. O kaya ikaw yung taong hindi na productive, kaya ang pakiramdam mo, ikaw ay sad-sad sa kalagayan na ikaw ay hindi mo maintindihan, ikaw ay talagang hindi mo alam kung sisisihin mo ang sarili mo. Ito yung sinasabi dito sa sitwasyon ng when you're down and out. Nangyayari ito sa buhay ng bawat isa sa atin at yan sa panahon na iyan, nagiging napakahalaga yung pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos at sa mga layunin ng Diyos sa ating buhay. What does it mean when he said, what does it mean when to be down and out? Sa dictionary po, the dictionary gives a very simple meaning. To be down and out, ibig sabihin po is to be destitute, to be impoverished, to be weak, or even to be incapacitated. Tama po ba? Ako po ay kapampangang nabubulol. Alam niyo po yun. Hindi ako sadyang Tagalog at ako ay nabubulol pong madalas. Kaya pagpasensyahan niyo na po. Pagka sinabi pong when you're down and out, parang yung capacity mo, wala kang maibigay na kakayanan. Nandun ka sa kalagayan na, sabi ko nga kanina, yung pakiramdam na yung langit at lupa ay nagsuklob na sa'yo, tapos laging ikaw na lang yung mali, laging ikaw na lang yung may kasalanan. Napakabigat ng ganong kalagayan na nararanasan. At doon po dumadating yung dapat tayo ay talagang may pagkakakilala sa ating Panginoon. Madami akong naririnig, lalo na po yung mga bagong mananampalataya. Sabi nila, bakit ganon? Kung kailan ako nakatumanggap sa Panginoon, saka dumating yung mga problemang ganito, yung mga pagsubok na ganito. Actually, naitanong sa akin yun nung isang kapatiran doon sa Graceland Evangelical Christian Church na isang church din na aming sinuportahan. From garahe kasi yon hanggang sa naging malaking simbahan, nandun yung na gamit naman tayo ng Panginoon when it comes to construction ng church na yon. Yung isang kapatiran doon na manggagawa na later on ay na-disciple po natin at nakakilala sa Panginoon, yun nga, yung anak niya ay biglang nagtanan. So nagtanan yung anak niya, si Tatay Polding yun actually. Nung nagtanan yung kanyang anak, tapos yun nga, sabi niya, bakit ganun? Kung kailan ako tumanggap sa Panginoon, kung kailan ako sumusunod sa Panginoon, saka pa dumadating yung mga problema. Alam niyo po, ang naisabi ko lang po sa kanya, Tatay Polding, mabuti po dumating sa inyo yung problema ngayong nakakilala na po kayo sa Panginoon. Dahil kung dumating ang problema nang hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon, baka kung anong desisyon ang magawa nyo, hantingin nyo yung nagtangay doon sa anak nyo, yung mga ganon. Kaya sa atin po, pagka may mga bagong mananampalataya na may mga ganong maging pananaw, bigyan po natin ng tamang pagpapayo na napakapalad niya at dumating yung problema
na siya ay may pagkakakilala sa Panginoon. Ngayon po, dito sa sitwasyon ng being down and out, wala pong exemption dito eh. Walang exempted dito. Lahat po nakakaranas, mapa ikaw ay babae o lalaki, mapa ikaw ay matanda o bata, maging ikaw ay mayaman o mahirap, maging ikaw ay may kapangyarihan o walang kapangyarihan. Yung pagiging down and out, nararanasan po ng lahat ito. Ang mahirap po dito, yung iba, hindi nakakayanan. Hindi nakakayanan yung ganong sitwasyon. Dahil hindi nila nakakayanan, yung ganong negative na feeling, yung iba, they can even kill themselves. Or, they became desperate and they can kill others because of this negative feeling ng being down and out. Kaya tayo dapat maging handa. Dapat tayo maging handa sa ganyang uri ng panahon, kung panahon na dadating sa atin yan. Kaya po ako napagpala ng mensaheng ito nung narinig ko. Dahil dahil naranasan ko din po yun. Nung ako ay nagtayo ng construction firm, madaming project, ang daming project. Biglang boom, merong hindi nagbayad. Isa, nung una maliit na amount, nasa 800,000, ganun. Kaya pang pagtakpan. Kaya pa, dahil madami naman projects. Biglang nung binuhusan ko yung naging project ko yung Los Baños Centro Mall, yung pinuntahan ni V last time. Los Baños Centro Mall, yung foundation nun, yung buong foundation nun, ako ang nagbuhos. It worth millions ang cost nung materials na i-supply ko doon. More than 5 millions. Kaya lang after ng foundation, nagka-problema yung contractor dun sa owner. Ayun na. Kahit ako ay nung una nababawasan, pero dumating yung time na hindi na ako makasingil. Dumating yung time sa akin na nakiusap ako sa pinagkukunan ko ng materyales na sana ay paluwagan nila ako. Pwede bang hulugan ko na lang yung malaki? Sabi ko nga, more than 5 million yon. Tapos naunti-unti nabawasan. Siguro mga nasa 3 million something pa. Wala na akong mapagkunan. Naka-issue yung aking mga nag-issue ako ng mga check. Nung una, whole amount nung materials, nung pagkakautang. Nung banda huli, nakiusap ako, pwede po bang 15-30, 100,000 ng 15 at 30. Ninong ko naman at ninang yung may-ari nung company. So, mabuti po ang Panginoon, dahil mga Kristiyano din naman po yun at kilala din naman po nila ako. Napagbagyan nila ako. Dumating din yung time na hindi ko na kaya yung 100 ng kinsenas, 100 ng katapusan, nakikiusap na naman ako na 50 na lang. Kinsenas katapusan. Dumating yung 50 na lang a month. Alam niyo po, nung panahon na yon, mabuti po ang Diyos. Sorry, pero talagang yung kabutihan ng Diyos talaga ang hirap ihayag. Pero ihayag po natin. Si Eunice ay bata pa noon. Nag-aaral sa ng preschool, I think. Grade. Sorry po, iyakin ako. Grade 1 or grade 2 po siya noon.
dahil taong bahay ako, dahil maluwag ang schedule ko, dahil nga doon sa type ng business na meron ako. Meron sa service, pero pagka umuwi na siya ng tanghali, kami ng dalawa sa bahay. Alam ko, natutulog siya, sinamahan ko siya sa pagtulog. Pero nung alam ko natutulog na siya, hawak ko yung aking checkbook, hawak ko yung aking laptop, hawak ko yung mga bills. Talaga napakahirap po. Umiiyak ako, not knowing na si Eunice ay gising. Hinawakan po ako ni Eunice sa balikat. Isipin niyo po yung kamay ng Panginoon. Alam ko kamay ng Panginoon yun eh. Hinawakan ako ni Eunice sa balikat. Sabi niya, Dad, alam niyo po, dadating yung time matatapos din po yung problema niyo. Grade 1 o grade 2 si Eunice noon, pero talagang alam kong Panginoon po yung kamay po ng Panginoon yung tumapik sa akin na yun. So, umiyak ako sa Panginoon, Lord, sabi ko, tulungan mo ako. May mga tao na talagang tinakbuhan ako eh. Madami po yun eh. Mga ganong sitwasyon. Kaya, humihingi ako ng tulong sa Panginoon. Siguro, ito yung sinasabi ko nga eh. Kung yung pagiging down and out, sabi ko nga kanina, pwedeng even you yourselves, pwede kang magpakamatay doon. Pagka wala ka, o kaya ay, di ba, yung iba ay pinapatay na yung pamilya at siya'y papatay na yung sarili. Dahil doon sa mga ganong kabigatan. Pero mabuti po ang Panginoon. Ako ay binigay niya ng mga projects, nakakagulat, talagang magkakasunod. May pagkakataon na 2 days na tuloy-tuloy yung buhos ko, tuloy-tuloy yung may maliliit, may mga malalaki. After nung 2 days, wala akong tulog. Lahat ng collection ko is cash. Binasta ko yung pambayad sa planta, binasta ko yung pambigay kay engineer na talagang kailangan. May mga SOPs, may mga doon sa mga tao. Ako ay nagpakain doon sa mga sites. Nabigyan ko yung mga driver, lahat. May natitira pong 700 plus. Just for that 2 days. May mga ganun sitwasyon na talagang nakakatuwa ang Panginoon. Ako po ay nakapagbayad, wala akong naging utang, nabayaran ko po lahat yun, kahit hindi ko nasingil yung mga taong nanloko sa akin, mga kapartners ko. Hindi naman ako nadadala eh. Nagtitiwala pa rin ako eh. Nagtitiwala pa rin ako. Sila yan, may mga kliyente ako na, yan si masamang taong kalbo. Kasi kalbo din yung isa. Pero alam niyo po yung tao na yon, pagka-anihin na niya ang kanyang abukado, puno ng abukado, tinatawagan po ako, mauuna akong mag-harvest. Pinuuna niya akong mag-harvest ng abukado. Nagdadala po siya sa akin ng fresh na pusit. Si Yen, hindi niya maawakan yung pusit dahil naglalabasan pa yung kulay nung pusit. Ganun kasariwa. Isdang, yung mabitbit kong isda na sasayad sa sahig. Yun po yung mga tao na nanloko sa akin na nung lumapit ay binigyan ko pa rin po ng mga projects. Sabi niya sa akin, ikaw yung taong walang masamang tinapay sa'yo. Ganun po yung sinasabi niyan sa akin. Nagagalit, minsan nagagalit yan. Dahil nga niluloko daw ako ng mga
Pero hindi eh. Wala, nakatagpos na tayo dun sa kasadsaran nung ano. Kaya po nung talagang okay na kahit pa paano pumondo na, nag-employer na lang po ako uli. Dahil talagang mabigat lalo ang business, BIR, problema po talaga yan. Napakahirap po talaga. What can we do and what wisdom can we glean from the Bible as to what can we do when we are down and out? Next slide, please. Dito na po tayo. Baka po ako'y magpatotoo na lang hanggang matapos, kaya binalikan ko na po yung ating topic. Sabi po niya doon, when you're down and out, number 1, acknowledge your situation. Sabi po niya doon, accept your situation. Nothing can be changed without facing it first. Walang mababago kung di mo harapin yun. Pagka yung problema nandyan, kagaya ko, yung problema nandun, kung di ko harapin yun, wala namang mababago eh. Andun pa rin yung problema. Una-una, i-acknowledge mo anong problema meron ka. At talagang i-accept mo na nandun ka sa kalalagayang may problema ka na dapat mong solusyonan. Dapat tinatanggap ito. Yung pong, alam nyo po, yung mga on denial, yun po yung mga hindi nakakalutas ng kanilang mga problema. Yung ikinukubli nila yung katotohanan at pinipilit nilang ibahin sa kanilang pagkaunawa yung malinaw namang dapat at kitang-kita nila na may problema naman talaga. Yung mga on denial na yun yung mga hindi nakakasolve ng problema. Sabi po niya sa next slide please, Psalms 42 verse 6, sabi po niya, my soul is downcast within me. Isang uri ng pagtanggap na ang ating espiritu ay lulugo-lugo. Sabi niya, ang aking espiritu ay nangihina. Sabi din po niya sa next slide, Psalms 38 verse 6 and 8. Hindi ko po makita doon kaya ako kung nandun na po tayo, Psalms 38, 6 to 8, sabi niya, I am bowed down and brought very low. All day long I go about mourning. My back is filled with searing pain. There is no health in my body. I am feeble, utterly crushed. I groan in anguish of heart. Napakalalim po at napakataas ng mga naabot ng emotions ng Psalms o ng mga awit. At kung atin pong nanamnamin yung mga damdamin na nandyan sa mga tula at mga awit na nga na ito, ay hindi mahirap na ma-identify sa mga kalagayan natin. Yung pwede nating i-relate po Pwede nating i-relate sa ating mga buhay. Sabi niya po doon, kinikilala niya na sobra siyang napayuko. Sobra siyang sa kanyang pagkakayuko talagang halos para na siyang kuba sa hirap ng kanyang nararanasan. Sorry. Kung titingnan po natin, pagka sa mga panahon na down and out tayo talaga, ganun yung karanasan natin para tayo talagang hindi mo na alam kung pati sa pagharap sa tao, o hindi ka na makapagtaas man lang ng ulo, ng noo, na humarap sa tao pagka yung ikaw ay andun talaga sa kalagayang gano'n. Sabi din po niya sa Proverbs, sabi ko sa inyo kanina, Ecclesiastes, Psalms, Proverbs, napakagaganda po niya. Sabi niya po sa Proverbs 14:10 and 13, sabi po niya,
Its heart knows its own bitterness. Even in laughter, the heart may ache, and joy may end in grief. Isang malungkot na kalagayan, subalit hindi naman kailangan sobrang malungkot. Dahil pwede din namang maiba ang kinauwian ng ganitong kalagayan sa buhay. At tanging ang nakakaalam lamang, pagka yung mga ganong sitwasyon, ang talaga nakakaalam lang dyan, yung taong nandun sa sitwasyon. Siya lang nakakabatid kung gaano kalalim yung problema na meron siya. Talagang siya at siya eh. Ako nga, kung hindi ko lang ikwento yung naranasan ko na yon, hindi nyo masasabing, hindi nyo alam na yun ay ganun pala kalaki yung naging problema namin before. Yung may katawan, yung taong, yung may puso na yon, yung siya lang ang nakakaalam. Yung mga kapighatian na nararanasan niya, yung mga pait nung sitwasyon na meron siya, siya yun eh. Walang pwedeng magsabi nun. Minsan tayo nagpapayo, sasabihin natin, I understand. Naintindihan ko yung kalagayan mo. I know. Minsan ganun tayo magpayo eh. Pero sa totoo lang, people can only approximate nung sitwasyon na meron yung kapwa natin. Minsan, sabi nga natin, I understand, I know. No, we don't. Hindi natin talaga naiintindihan kung ano ang kung ano yung tao na yon, kung ano yung nararanasan ng tao na yon. Kaya, minsan yung pananalita natin, ako, personal ko naranasan yun eh. Sino makakapag-comfort sa akin doon sitwasyon na yon? Kaya minsan maingat din tayo sa sitwasyon na may mga kapatiran tayo na nandun sa lugmok na yon. Minsan sasabihin natin, di dadaan lang yan. Di maliit lang na bagay. Huwag mong maliitin. Huwag nating maliitin yung naranasan niya. Dahil sa kanya, napakalaki nun. Kaya minsan nais nating i-comfort yung kapatid natin na nandun sa kalagayan. Hindi pala natin siya kino-comfort, kundi na-end up tayo na trivializing lang yung sorrow na meron siya. Parang hindi talaga natin alam. Kaya even in counseling, meron kaming counselors na nag-train sa amin during my college. Kasi kami po ay sa Campus Movers for Christ, mga estudyante kami. Yung aming counselor na nagle-lecture sa amin, nagtuturo sa amin, nagtitrain sa amin. Una-una, dapat sa counseling, meron kang table, hindi yung nakatabi ka sa kanya, yung ganon. Kasi iniingatan din. Pero most of the time, as counselor, pakikinggan mo lang yung tao pagka siya ay nag-open up. Alam niyo po yung ikwento niya, wala ka pala, nagkwento siya, umiyak siya, wala ka man lang sinabi, wala ka man lang, dahil sa sitwasyon niya at naiintindihan mong hindi mo abot yung kung anong damdamin yung nararanasan niya. Yung pinakinggan mo lang siya, wala ka pang sinabi, lalabas yung kinakansilan mo ng napakagaan ng loob. Kesa yung sasabihin natin na, hindi, naiintindihan kita. Hindi mo nga ako naiintindihan dahil wala ka sa sitwasyon ko. Kaya tayo din po, paalala din po, mas maiging hayaan mo siyang umiyak, ilabas niya yung sa loobin niya. At makikita mo, thankful siyang lalabas at gumaan ang kalooban niya. Hindi kagaya yung parang nagmamarunong na hindi, talagang nagagalit pa sa'yo yung kinansilan mo dahil hindi ka tamang counselor. Hindi ka naging tamang counselor sa kanya that time. Nababanggit ko to dahil sabi ko nga sa naranasan ko,
Sino ang magko-comfort sa akin sa sitwasyon na yon? Ang Panginoon lang. Ginamit yung anak ko para ako'y Ting maalala ko po yun talaga, hindi ko mapigil yung emosyon ko. Doon sa talata po na ating binasa, sabi ng talata, at maging sa kabila daw ng kanilang mga halakhak ay may hapdi sa kanilang puso. Di po ba, kagaya nung sabi niya doon, sabi niya, and joy may end in grief. Yung ibang tao, hindi tayo aware. Nakikita mo masaya siya. Pero nasa loob niya, siya pala ay may di pinagdadaanan. Yung ang iba lalo yung mga secular, nakikipag-inuman, umiinom, nagpapainom. Hindi, yung mga secular, ganun po Pero, hindi mo alam kung ano yung talagang pinagdadanasan niya. Kaya, hindi lang po yung when we are down and out, yung napapag-usapan natin ngayon. Even yung maging yung kapwa natin na sila ay nasa ganung kalalagayan, dapat tayong mga may pagkakakilala sa Panginoon, alam po natin kung saan dapat tayo din tumatayo at namamagitan, lalo't sinasabi natin na tayo ay mga anak ng Diyos, mga born again na hinahayag po natin. Another thing we do when you are down and out, yung natin pong number 2, sabi po niya, when you're down and out, limit your load. Limit your load. Ito po, madalas po nating nakikita pagka tayo po ay nagbibiyahe at mapapadaan po tayo sa mga tulay, sa kalsada, may makikita tayong tulay, load limit, 15 tons, which is 15,000 kilograms. Alam niyo po, nung ako ay nasa college, kinukompute namin yan. Yung moving loads, si Brother June, moving loads yung sasakyan, 15 tons. Ang mixer, ang karga ay 10 cubic meter. Ang empty na mixer ay 12 tons. Tapos 24, dahil nga 2.4 tons yung 1 cubic. Yung mga ganon, lalabas po nasa 48 tons yung isang mixer na 10 cubic at may 10 isang gross weight. Paano yun? 15 tons lang itong tulay. Hindi, po yun? Yung gulong kung saan napatapat, mga ganon. Pero ang tulay, may mga limit. 15 tons, pagka malaking tulay, pagka maliit na tons, maliit na tulay, makikita natin 10 or 10 tons. May mga load limit po yan. Maging sa ating pag-travel, yung ating mga baggages, tinitimbang po yan May limit na dapat tayo yung timbang ng ating mga baggages. Even yung ating hand carry, di ba? May mga timbang yan. May load limit. At ang puso po ng tao ay may hangganan din ang pighati na kaya niyang dalhin. Kaya yung number 2 na when you're down and out, dapat limit your load. Respect your limit. Madami kasing tao nagpapaka-superman, superwoman. Lahat, ibig kayanin niya. Lalo sa pamilya, problema ni kuya, problema ni ate, problema ng pamangkin, enrollment ni ganito. Totoo po ba? In the end,
saan umaabot? Know your limit. Hindi naman po masama na tumulong po tayo, ano po. Pero, tingnan din po niyo yung limit na, huwag po tayo magpaka-Superman when we're not. Hindi naman po tayo Superman, ano po. Huwag nating pagmukhaing magaan kung talagang mahirap. Kung talagang hirap na tayo. Kailangan magbawas ng pinapasan ng tao, lalong-lalo na ang kanyang pinapasan, ay ang kasalanan. Hindi mo na madadala, kailangan magbawas ka din nito. Lalo na kung kasalanan. Napakabigat po nun. Psalms 38 verse 4, ano pong sabi doon? Psalms 38 verse 4, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Wala na yata ang bibigat pandalain kundi yung guilt. Yung guilt, ang hirap pong dalhin nun. Ikaw ay may nagawang isang bagay na ikinapahamak ng isang bata. Yung guilt, ewan ko kahit na tumungtong ka sa timbangan, yung bigat mo, nasusukat. Pero yung guilt na may dala-dala ka, ang hirap sukatin nun. At kung tayo ay nasa ganyang kalagayan, what is important to do is to get out of the game. Pagka yung gano'n na yung sitwasyon, yung guilt, kasalanan, dapat talaga, sinusuko yan sa Panginoon. Sabi niya, come to me, all of you are di po ba? Yun ang sinasabi naman po ng Panginoon. Kaya kung lalo't kasalanan yung nakakabigat sa atin, isuko po natin sa Panginoon, hingin po natin ng tawad. Alisin po natin yung kabigatan, yung guilt ng kasalanan. Tama po na humingi tayo ng kapatawaran sa tao na ating nagawan ng mali. Unang-una, humingi tayo ng tawad sa Panginoon at doon sa tao na kung tayo ay may nagawa. Kailangan makita natin ano ba yung source ng ating sorrow. Ano ba yung source ng ating mga pagiging down and out. Kailangan tanggalin ito at kailangan tumakas sa ganung kalagayan. Sandali po. Ako po ay naliligaw na. Babalik po ako sa Ecclesiastes or mangangaral. Ecclesiastes 11 verse 10, sabi niya, so then, banish anxiety from your heart and cast off the trouble of your body. So sabi, pilitin mong bunutin mula sa puso mo yung mga balaraw na yung lagi mong, wag yung lagi, yung mga balaraw sa puso mo, ibig sabihin yung mga kabigatan sa puso mo, kung meron dyan, dapat daw yun, binubunot. Wag mong iduluhin o gawin mong imahe sino na yun? Si Mother of Dolorosa, sino yun? Ano bang pangalan ni Mother Dolorosa? Dolorosa Han, ha? Nililinaw ko, baka pag-uwi ko mamaya eh. Yung imahe ng Mother of Sorrow na yon, si Mother Dolorosa, yung imahe po niya ay may 7 balaraw sa kanyang puso. Huwag mo iduluhin yon, sabi nung nag-message nitong message na, huwag mo iduluhin. Tingnan mo yung itsura ni Mother Dolorosa. Tingnan mo yung itsura niya. Ngiwing-ngiwi na sa hirap nung naranasan niya. At ikaw naman,
ginagawa mo siyang panuntunan sa buhay mo na lahat ng sakit sa buhay mo ay ayaw mong bawasan, ayaw mong bunutin. Kung ano man yung nakasaksak dyan sa, masakit dyan sa puso mo. Yun yung sinasabi po doon sa, sa load your limit. Tanggalin daw po natin itong mga ito. Kung titingnan natin yung facial expression ni Matet na tuloy. Mother de la Rosa na yon. Pangalan po niya kasi is Mother of Pero kung titingnan natin sa Espanyol, sabi niya, Nuestra Señora of Sorrows. Yun siya. Kasi kami, yung doon sa Tarlac, yung dating pananampalataya is Nuestra Señora de la Paz. Okay. Ito naman, Nuestra Señora de Sorrow. O siya si Matet Dolorosa or a Mother of Sorrow, huwag daw po natin siyang gawing idolo na tinitiis yung tanggalin yung 7 balao, o yung sakit ng puso na yon, isuko sa Panginoon, o hingi ng tawad sa taong tayo ay gumawa sa atin ng kasalanan o tayo ang nakagawa ng kasalanan sa Kanya. Yung guilt, yung pagpapatawad, i-open uli natin yung communication. Dapat tayo mga Kristyano, hindi na yung, sabi nga niyan, wala kasing masamang tinapay sa'yo, kaya nasasabi mo yan Yun daw po ako, wala daw masamang tinapay sa akin. May mga tao kasi na ganyan Minsan ang tao po ganito, para siyang ang tao mayroon siyang messianic complex. They think they are the savior of the world. May mga tao na gano'n kagaya na nga yung sabi ko kanina na na yung problema ng hanggang kaapuhan na nga, yung problema ng kaapuhan Pag-aalaga ay ewan. Hindi, yun po yun. Hindi naman natin sinasabi, sabi ko nga, hindi naman natin sinasabi na masama yun. Pero kung nagiging kabigatan, nagiging down and out mo na, may mga magulang yung mga bata na yan at alam na din natin hindi pababayaan. At lalong hindi sila pababayaan ng Diyos. Kaya ikaw, huwag kang maging ganun na parang messianic complex yung tao na parang siya na yung savior of the world. Ikaw na yung, hindi, wag. Alalahanin po natin, sabi nga natin, load your limit. Ano pa ba yung may mga limit? Yung mga circuit breaker. Yung mga circuit breaker sa bahay, may limit yan Kuryente, may limit yan. Pagka pumasok yung malaking load ng lampas do sa capacity ng circuit breaker, nagtitrip yan Kami sa engineering, yung bakal, meron kaming stress strength tensional test, flexural test, mga ganyan. Ang bakal, kahit na yan ay 40 mm, 25 mm, kahit na yan ay kung ano yung specs niya na meron siya, pagka tinest siya, nihilahin. At a certain point, na mag-o-overstress na siya, mag-e-elongate muna yan Pagka hindi pa rin tumigil yung paghila doon sa bakal na yon, pum! Kunana. Ay, Ilocano yata yon. Pumuputok yon kasi napuputol. Naabot niya yung stress limit niya. Ganon din po ang tao. May stress limit po. Kaya, when you're down and out, limit your load. Gaya po nung second points natin. Sa alam niyo po sa Arabia, may mga kasabihan po sila The Arab has a saying, sabi niya, close the door that brings in the drift. Yun daw pinto na pinapasukan ng ambon
ambon, yung ampias ng tubig, o ng o kaya yung hangin na hindi mo gusto. Angge yung ampias ng tubig. Yung hangin o ulan, sabi nila, close the door that brings in the drift. Ang Arabian Peninsula, blah blah, sa lugar po na yan, ang mga architectural design po nila ay walang mga bintana ang mga bahay. Pintuan lang po. Pintuan lang sila, walang mga bintana yan. Pero tayo dito sa Pilipinas, may bintana, tapos yung bintana natin, may medya agua pa. Kaya yung drift na yon hindi natin naranasan. Pero sabi po niya, close the door. Isara daw natin yung pinagmumulan. Pinagmumulan ng angge, ng ampias, nung ambon, ng ulan, ng hangin na hindi natin gusto. Mga kapatid, kung kasakasakali that you are in down and out and you are about to feel down and out, i-identify nyo agad kung saan nagmumula. Kung saan nagmumula. O kung saan nagmumula yung feeling na ito. O kaya kung sino yung nagdadala nito sa buhay mo. O kaya, anong activity mo ang pinagmumulan nito? Agad daw itong itigil, isara, bitawan, kung tao, pagpaalaman. Dahil hindi marapat na patuloy tayong magdadala ng mga load at baka tayo, tulad ng bakal na sinabi ko kanina, ay magbe-break. Madaming nagbe-break talaga. Katawan ng tao, sa sobrang mong pagod, bakit bigla kang natutulog? Huwag nating tingnan yung mga adik. Yung mga adik kasi may artificial, 2 days silang dilat, may mga anting-anting, pero pagka na-drain o kaya na-expired na yung kinarga nila, kahit saan nakalugmo, kahit tadyakan mo, ayaw umalis, ayaw tumayo. Alam ko po, may mga nakaranas sa atin nito. And even may mga kakilalang ganito at nakasamang ganito. Mabuting-mabuti kung sa trabaho gagamitin. Pero mali pa rin Meron akong kakilala, artist siya, kasi sa t-shirt printing. Yung ginagawa ni Bobby na t-shirt printing, sa Taytay Rizal is, may bayo ako na ganon. Talagang pagka maliligo, dala paraphernalia, pasok sa CR, paglabas, sariwa-sariwa, magdi-design ng damit, gagawa niya ng frame na ginagawa ni Bobby. Kung ilang kulay yon, ganon kadaming frame, i-re-rehistro niya sa lamesa. Kasi bawat frame, ipapatong may susunod na frame, kailangan walang sala. Ang galing! 2 days, 3 nights niyang ginagawa. Walang tulog. Pagka nagawa na niya, bibigay sa akin, ipahid niyo na yan. Bayaw ko yun At siya naman ay may expired na. Kahit na tadyakan mo doon sa tabi ng rep, may limit. Ang mahirap kung wala kang paggagamitan. Saan mo gagamitin yung artificial na anting-anting mo na yung kundi sa kalokohan talaga. At may bawi, may sisingilin. Kung tayo, sinasabi natin, limit natin yung load do sa mga problema, ito naman, iba naman ang magiging epekto sa kanya. Kita mo, para siyang lutang na wala sa... di ba? Walang katinuan ng isip.
Ako medyo ano doon dahil madami na ako nakasama na pahamak doon. Kaya wala talaga. Nagagalit din ako sa ganun. Tuloy na po natin. Another thing to do when you're down and out, sabi po niya ay, when you're down and out, share your burden. Kanino po ba tayo mag-share ng burden? Sabi ko kanina, una-una, ang tayo tao, normally, saan tayo nag-share ng burden? Sa mga friends. Friends divide our sorrows and they multiply our joy. Ang ganda ng friends, no? Kaya tayo, may mga dinedevelop na friend. Kasi unang-una, we enjoy our friendship doon sa friend natin na yon. Pangalawa, they enjoy also yung friendship na meron tayo. At pangatlo, doon sa times na ito nga, meron tayong problema, nakakatulong talaga ang kaibigan. Actually, pag may problema nga, yung kanina, in example ko is a counselor. Pero usually, kaibigan. Pag ikaw ay may kabigatan sa buhay, kabigatan sa puso, hindi, isi-share mo sa kaibigan mo. At pag na-share mo yun sa kaibigan mo, gumagaan ang pakiramdam mo. Totoo po ba? Share your burden to a friend, sa pamilya, pwede po yan. Ano po ang sabi ng Deuteronomy 1 verse 12? But how can I bear your problems and your burdens and your dispute all by myself? Sabi niya, hindi ko kayang mag-isa. Kailangan meron akong makasama. Kailangan meron akong katuwang. Babalik po ako sa Ecclesiastes. Next slide. 4 verse 10. Sabi po niya, 10a, yung first part ng verse na yon. If either falls down, one can help the other up. Pagka daw ikaw ay bumagsak, ang magkaibigan, nagtutulungan yan eh. Kaya lang ang problema sa tao, kahit yung kaibigan niya, minsan niyayabangan niya. Kahit kaibigan niya, niyayabangan niya. Siya ay malakas, siya ano. Ma'am, yung nandun sa problema, kahinaan niya, hindi mo na ngayon paano mo sasabihin sa kaibigan mo yung problema mo, niyabangan kaibigan mo. Kailangan sa magkaibigan, dapat totoo. Wala kayong ililihim, wala kang itatago. Yun yung relasyon na dapat na inaalagaan natin sa pakikipagkaibigan. Actually, kahit sa ibang tao, dapat hindi tayo mayabang, hindi tayo, dadating yung panahon na talagang hindi man, huwag natin tingnan negatibo na kaya tayo nakikipagkaibigan para pagsamantalahan naman natin itong kaibigan natin na ito. Hindi. Kaya yung salitang, that's what friends are for, ginagamit po yon ng taong tumutulong. Halimbawa, yung kaibigan mo, naabutan mo ng tulong, hindi. No, that's what friends are for. Kailangan mo yan. Ibig kitang tulungan. Hindi po ba? Pero yung ikaw yung magsasabi, ikaw yung may kailangan, that's what friends are for. Kaibigan kita. Kaya dapat, pagsasamantalahan kita, ganun po ba yun? Di ba hindi? Yung ginagamit natin yung that's what friends are for, dapat ang gumagamit nun, yung tumutulong. Nandiyan ka sa kalagayan mo, ito. Sasabihin ng kaibigan mo, hindi, okay pa ako. That's what friends are for. Tanggapin mo. Makaibigan tayo para makatulong sa'yo. Ang gumagamit po ng salita na yun, yung tumutulong ha. Huwag po yung tayo yung sinusumpatan natin yung Nasaan na yung pagiging magkaibigan natin kung di mo ako tutulungan?
mali po yun. Yun ang maling paggamit ng salita na yun. Ano po? Pagdating po sa pakikipagkaibigan, huwag po tayong magkunwari, huwag po tayong magbalat kayo. Dahil po ang kaibigan, it is a gift from God. Sabi po niya, yung kadugtong ng Ecclesiastes na yun, Ecclesiastes 4:10b, ito na po yun. But pity anyone who falls and there's no one help them up. Kaya kalunos-lunos daw po yung isang tao na wala man lang tumulong sa kanya. Yun daw po yung tunay na kahabag-habag. Yung ikaw ay nandun sa kalagayan na wala man lang makapagpagaan nung load na meron ka dahil ano ba ginawa? Baka pati, sabi ko nga kanina, baka pati kaya kaibigan mo, niyabangan kaya napaka-practical po niya pero totoo. Totoo po yung payo na yun. Friends can be angels, especially in difficult moments. And friendship in the Bible is precious. My precious. Anong movie yun? Si Gollum. Sabi po niya, Proverbs 17:17, focus po tayo sa friends, Sabi niya sa Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. Sa oras daw po ng kagipitan. Kaya tayo may mga kaibigan, may mga kapatid, para doon sa panahon ng kagipitan. Yun yung last part. Pero yung a friend loves at all time. Ito naman po yung nakikita kong problema sa maraming naging Kristiyano. Ano po? Nung sila ay naging Kristiyano, yung mga kaibigan nila dati, nagkaroon naman ng hinanakit. At ito yung ipinaghinanakit ng mga tinatawag natin na mga non-Christians, mga tinatawag natin na mga unchurched na mga kaibigan. Yung mga hindi born again, nagkakaroon ng kondisyon. Nagkakaroon na ng kondisyon yung ating, huwag naman po ganun. Nagkakaroon ng kondisyon yung ating pagkaibigan sa kanila. Sasabihin natin, hindi na kita kaibigan kasi idolatrous ka. Hello, Christians? Hindi na kita kaibigan kasi yung baptism mo, iba sa baptism ko. Hello? Hindi na kita kaibigan kasi yung doctrinal stand mo sa ganitong bagay ay iba doon sa doctrinal stand na meron ako. Bakit po ganon? Bakit parang biglang nagkaroon tayo ng panuntunan? Dapat, hindi po. Baging halimbawa natin si Jesus Christ, He loved us first even when we are sinners. Yun po yung sinasabi ng Biblia. Minahal niya tayo nung tayo pa ay mga makakasalanan pa. Bakit ngayon tayo biglang nagkaroon ng kondisyon yung pakikipagkaibigan natin? Pwede tayong makisama, pero huwag tayong makisama. Nakakatuwa po na even hindi sila kapananampalataya, pero pagka dumating yung sila ay may karamdaman, ikaw yung pupunta nila, what? Pag-pray mo naman yung anak ko. Natutuwa ako doon sa isang youth pastor namin during my college. Kasi college, mga kabataan, mga members ng Campus Movers for Christ ay mga youth leader, mga SK chairman, mga ganon. May isang youth leader na, siyempre youth leader, may program sila ng ang tawag dito?
sayawan sa plaza. Bagong mananampalataya, hindi pa ganun ka, Sabi niya kay Pastor Banjo is our youth pastor na kaibigan ko. Ang pangalan din po ng misis ni Pastor Banjo is Yen. Yen din ang pangalan niya. Sabi niya, Pastor, can you please, pwede ka pong ma-invite na mag-opening prayer sa aming sayawan sa plaza. Pastor Banjo is may hesitant siya, pero hindi niya tinanggihan. Hindi siya nagsabi ng no, hindi pa rin siya nagsabi ng yes. Tingnan natin. Tapos nung kami ng dalawa yung magkasama, Brad, pupunta ba ako? Sabi niya. Pupunta ba ako doon para manalangin? Sabi ko, ba't di ka pumunta? Buti nga, maipapanalangin mo na walang mapahamak, walang maging gulo. It's about time. Baka yun pa nga yung time na pwede tayo makapag-share ng Word of God. Ito sa mga ganung bagay. Alam niyo po, true enough, nagpunta si Pastor Banjo, then sumunod na every Thursday yung aming worship service sa campus, yung mga estudyanteng kaibigan nung SK chairman yan, there, kasama na po namin. At sila na yung mga ini-evangelize po namin. Ganon din po sa ating mga kaibigan. Yun yung opportunity natin Huwag natin lagyan ng hindi kita kaibigan dahil idolatrous ka. Huh? Hello? Sige po, tingnan po natin yung Proverbs 27:10b. Sabi po niya doon, better a neighbor nearby than a relative far away. Mas maigi daw po yung kapitbahay na nandyan kaysa yung kamag-anak mo na nasa malayo. Totoo po ito dahil kaming mag-asawa ay talagang karanasan po namin. Kami po ang pamilya ko po ay nasa Tarlac, kapatid ko pinakamalapit ay nasa Taytay, ang family niya nandito sa Pasig, Marikina. Pagkakasal po namin niyan, nandun po si Pastor Roger at saka ibang mga kapatid dito. Kinasal po kami ni Pastor Papa. Natulog lang po kami sa bahay sa Pasig kay Mama. Kinabukasan ay inuwi ko na si Yen sa Binyan. Yung panahon na kami ay nandun sa Binyan, lumalaki nagkaroon kami na anak ni Yen. Dumadating yung time na ang hirap kumuha ng kasama sa bahay. Wala magbabantay kayo niya, parehas kaming working niyan. Alam niyo po yung mga kapatiran doon, yung kapitbahay na nandun, sila po yung mga naging pamilya po namin, naging katuwang po namin. Naiiwanan po namin sa bahay nila si Eunice. Pinupuntahan nila sa bahay si Eunice, sinasamahan si Eunice. Totoo po ito. Better a neighbor nearby than a relative far away. Hindi naman natin sinasabing walang silbi mga kamag-anak po natin, no po. Pero yung realidad na nandun, yun po yun. Sabi din po sa Proverbs 18:24, yung last part po niya, ang content lang po nun is, there is a friend who is stick closer than a brother. Meron daw kaibigan na mas hindi kayo iwanan. Totoo po ito. Madalas nga po, minsan asawa pa iniiwan yung asawa di po ba? Totoo po ba? Hindi ko naman po sinasabi na wag na tayong mag-asawa, po. Kasi nung ako po ay nag-asawa, si Yen na po yung aking naging best friend. Si Yen na po yung akin nakaganon si Yen, nakaganon si Yen. Si Yen na po yung akin naging best friend, kaya wala po kaming issue dito.
May mga kaibigan higit pa sa kapatid kung magmahal at yan yung mga kailangan natin. Bihirang-bihirang mag-iwan ng kaibigan. Mayroong nga, yung asawa, sabi ko nga kanina, nang iiwan, ibig sabihin, pag nag-asawa kayo, dapat yung kayo asawa nyo ang inyong best friend. Kailangan, huwag tayong nagsasara ng pinto ng mga mahalagang relasyon na meron tayo dati. Lalo na po ang kaibigan. Huwag po natin isara yung relasyon na yon. Ano po? Pero, may pasabali no? Pero huwag naman yung mga kaibigan dati. Huwag naman yon. Kasi, meron akong alam, kasal nila, yung ex ay nandun pa na, di mo alam kung nagsusumiksik na. Nung kasal po namin niyan, meron din po akong, yung family ng ex ko naman, nandun po, buong family niya. Kung naalala nung mga nandun sa kasal, yung isang may sakit na namamaga, yung ate nun kasi naging girlfriend ko yun eh. At yung family niya is a close friend na namin. Kaya nung kasal namin niyan is buong family nila is nandun. Wala pong problema doon dahil alam naman natin yung family friend naman po yun eh. Hindi naman po yung okay lang po yung ganun. Wag lang po yung yung may romantic connection pa kayo nung yun naman yung mali. Yun yung dapat sinasara. Maninira na po kasi yan eh. Hello, Kuya Orly. Kasi kaya bakit ko po tinawag si Kuya Orly? Tuwan-tuwa po si ate si ate Cora. Nung sinabi ko yung ex, ewan ko kung anong meron, Wag naman po, wag pong magsasaka ng mahalagang relasyon. Wag lang yung may romantic connection. Ano po, Brother Orly, ano po? Tumawa kasi malakas si ate ko. Saglit po What else we do when you're down and out? Actually, 5 points lang po tayo at ngayon ay nasa pang-4 na po tayo. When you're down and out, get or receive help. Yun yung, actually, yun na yung pinag-uusapan natin kanina pa eh. We have talking about it na yung part na ito. Anyway, kailangan din ng tao yung paminsan-minsan tumatanggap din ng tulong. Di ba yung sabi ko nga kanina, that's what's friends are for. Kaibigan nga kita eh. Kaya hindi ako mahihiyang tumanggap ng tulong sa'yo kung talagang nagle-lend ka ng help. Huwag lang yung sabi ko kanina, that's what friends are for. Ibig sabihin, kailangan tulungan mo ako. Hindi po yun. No. Pero yung talagang nagle-lend ng tulong, meron akong ang sarap po kasi i-relate, yun yung sinasabi ko na yung ma-identify natin sa buhay natin. Actually, lately lang sa office, yung mga inabutan kong accountant ng company na pinagpapasukan ko is hirap na hirap filing ng BIR. In a way, dahil lahat naman ng mga data na kailangan nila, production ng planta, inventories, stocks, lahat naman sa akin manggagaling. So, tinulungan ko na sila. At nakita ko, yung process na ginagawa nila is manual, lipat-lipat. Tinuruan ko na rin yung mas madaling pamamaraan. Simpleng Excel lang, ganun. Na-appreciate nung bata yung mga tulong ko. Nagulat ako nung kahapon, nung isa araw, bago ako umuwi, nilapitan niya ako, "Sir, pasensya ka na, may regalo po ako sa iyo." "Oh, ano to?" "Magte-thank you po ako dahil ang laking tulong po." Sabi ko,
okay, tatanggapin ko. Oh, thank you din. Ano yan appreciation nila yun sa'yo Parang tayo, dumadating yung time na tayo ay na-invite na maging speaker sa church. Nagbibigay ng love gift. Huwag po natin tatanggihan yun. Huwag po natin isara yung pagpapala para sa church. Ngayon, kung talagang ikaw ay nakakaluwag, tinanggap mo, at ibalik mo sa ipasok na lang po natin sa offering. Pero tanggapin po natin. Kasi, yun yung maghihinder ng blessing sa tao, sa church. Pagka, hindi, wag na. Hindi. Kasi ang church dapat, giver din. Giver din. Kung kayo ay ma-invite at may love gift na ibibigay sa inyo, dapat po natin tanggapin yon. Ngayon, kung ikaw ay nakakaluwag, ibalik mo in some other way. It's either in a offering o kaya ay love gift do sa ibang o mag-sponsor ka ng kung ano man yung pwede nating maibalik para do sa gawain. Ano po? Kailangan po tinatanggap natin yan. Tinatanggap din natin yung tulong. Kasi unang-una, down and out na nga Hindi ka pa tatanggap ng tulong. Kailangan mo din yun Kailangan po yun. 4 na po tayo, no? Sabi po sa Job, tingnan po natin yung Job. Job 16:20, my intercessors is my friend as my eyes pour out tears to God. Alam niyo po, si Job nung panahon na siya ay namatay yung kanyang mga anak, nandun na siya kasama. Alam po ba natin lahat yung nangyari kay Job? Ano po, kung alam po natin lahat yun, andun na siya, even yung asawa niya, sabi ng asawa niya sa kanya, ba't hindi mo pasumpain yung Diyos mo at mamatay ka na? Dahil dyan sa naranasan mong pagdurusan na yan. Ganun na yung ganun kahirap yung naranasan ni Job. Pero eto ngayon, ilan yung kaibigan niya na dumating? Ilan? 3. Dumating yung 3 niyang kaibigan doon, habang siya ay nakaupo doon sa abo, di ba? Hindi kami po yung kanyang mga kaibigan, sinumahan siya doon. Maybe yung panahon na kung ilang araw yon na kasama siya, nakikidalamhati sa sala, pinagpipray siya, ini-intercede siya. Kahit na hindi naging maganda after nun yung naging ng mga kaibigan niya. Kasi later on, sinabi ng mga kaibigan niya, umamin ka, sabi nila kay Job, may nagawa kang mali, kaya pinaparusahan ka ng Diyos. In the end yun. Yun yung hindi naging magandang part. Pero ang totoo, kung hindi lang dumating doon sa na yun, makikita natin, yung mga kaibigan niya na yun, galing sa malayong lugar, pinuntahan siya para damayan siya doon sa kapigatian na meron siya. Yung mga kaibigan po natin, yan yung mga nag-i-intercede sa atin. Maring hindi man sa monetary or material things, baka pinagpipray po tayo ng mga yan. Kaya pahalagahan po natin yung mga kaibigan natin. Ano po? Isaiah 41 verse 6, sabi niya doon, they help each other and say to their companions, be strong. Kaya kung anin po natin, yung paggawa ng mabuti, saka yung pag-ano ng mga kaibigan, paano ba magkakagain ng kaibigan? Siyempre, para mag-gain ka ng kaibigan, unang-una, tumulong ka. At sigurado ako yung mga tinulungan mo na yon, magiging kaibigan mo yon. At makikita nila kung gaano kabuting tao ka, even then, magsashow ng good deeds sa'yo. Mag-harvest ka din doon ng good deeds. Pero kahit na yung taong tinulungan mo, hindi ka tinulungan, alam mong ang tulong ng Panginoon ay nandoon. Kaya,
Yung sabi natin na get help, yung sabi natin kanina, ito na yun eh. Tumanggap tayo ng tulong, pero dapat tayo din tumutulong. At lagi, kung tutusin ka, napakagandang bagay na yung panahon na ikaw ay malakas, may kakayanan, tumingin ka ng matutulungan. Hindi ka man balikan ng tao niya. Halimbawa, may taong dapat mo i-comfort mo. Maaaring yung tao na yan, dating panahon, yan ang magko-comfort sa'yo. O kung hindi man yung tao na yan, may ibang magko-comfort sa'yo. O alam mong yung Diyos mo, pwedeng magbigay ng cause para ikaw ay makomfort. Dahil sa paggawa mo ng mabuti. Pagtanggap at pagbibigay ng tulong, napakahalaga po yon. In times na when we're down and out, reciprocate yung gawain na yon. Pagtanggap at pagbibigay din naman ng comfort sa iba. Ano po? At alam niyo po yung yung paggawa ng mabuti. There is something miraculous about helping others. Yung lagi kang tumutulong. As you help others, you are getting stronger, and stronger. Pagka ikaw naman yung dumating doon, ikaw naman yung in-strike ng problema, when storm strike you, you are well-equipped. Unang-una, ayun na yung nagigain mo eh. You are well-equipped. Not only to survive, but also to prevail doon sa sitwasyon na mag-i-strike sa'yo. Kaya sa'yo wala kang pakialam, hindi mo nga nalalaman yung damdamin ng tao, di ba? Dahil hindi mo siya tulungan. Kaya mamaya ikaw yung dumating doon sa point na yon, hindi ka rin handa. Pero pagka ikaw ay tumutulong, parang hinahanda mo din yung sarili mo. You are equipped, at hindi ka lang magsusurvive, pag-prevail ka doon sa sitwasyon na yon, pagka in-strike ka ng problema. So plant good deeds. At yung mga kaibigan nga, huwag magsasara ng, sa mga relasyong magaganda, huwag magsasara ng pinto. Ano po? 2 Corinthians 1 verse 3 and 4, sabi po niya, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all of our troubles so that we can comfort those who are in trouble with the comfort we ourselves receive from God. Yun na po yung sinasabi ko kanina. Ito yung sinasabi ko kanina, makikita din po natin yun doon sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Yung comfort na may bibigay natin sa ating kapwa. At yung comfort na natatanggap natin sa ating Panginoon. Minsan yung na yon, yung parang masyadong verbose yung mga talata na yon. Pero isa lang ang ibig sabihin nun eh. Comfort mo yung iba. Pag ikaw naman nangailangan, maaaring yung mga tao na yon yung magko-comfort sa'yo. Gaya ng nasabi ko na po kanina. Sabi po ng ano ba ang tawag doon? Exagerata? Ganun na. Walang pagbibigay ginhawa sa kapwang nagigipit. Walang pagbibigay tulong ang hindi sinusaklian ng langit ng gantimpala. Ako po ay minsan napapatula dahil napakabuti po ng Diyos. What else we do? Last na po. When you're down and out. When you're down and out, ito po yung pinaka-importante. Seek God. Seek God. Dapat ito yung lagi natin gagawin kasi nagiging paalala ng kalangitan sa taong nakakalimot yung kanyang mga pagiging down and out. Paalala yun eh. Sometimes, yung feeling inadequacy and failure, even ill health, yung pagkakasakit, o kaya yung nasa panganib, are just a reminder from God that we are forgetting Him. At huwag na nating hintayin yung ganong sitwasyon.
Alam niyo po, madaming tao, pagka sila nagigipit, nagkakasakit, nagkakaproblema, biglang mga nagiging mga madadasalin. Bilang binubuklat yung mga inaanay ng Biblia. At yung mga nakalimutan na nilang mga pagdalo sa religious services, ay naaalala po nila, Huwag na po nating hintayin yun. Kung kailan tayo yung nga dati, nung ako ay nag-share, nung nauna ako nag-share dito, sabi, mayroon ako na-share doon na, ang tao, ang bilis mangako, lalo sa Diyos. Yung tipong pagka nagdadaan na yung aeroplano doon sa madaming air pockets, ay Panginoon, huwag lang pong bumagsak to, aeroplano na to. Di ba? Maglilingkod ako sa iyo. O kaya yung barko lulubog. Pero pagka nakatungtong na siya doon sa lupa at wala na siya doon sa dagat, nakalimutan ng Diyos. Pagka siya, maaalala lang niya yung Diyos pagka sumusuka na naman siya ng dugo. Totoo yun. Ba't ganun yung tao, So, pero alam niyo po ang pinakamaganda? Maganda yung buhay mo, sagana ang buhay mo, malapit ka pa sa Diyos. Napakagandang bagay po nun. Hindi yung kung kailan ka lang may karamdaman, saka ka lang nakukuhang manalangin. Mas masarap po yung sabi ko nga kanina, ang ganda-ganda ng buhay mo, ang ginahawa ng buhay mo, tapos ang lapit-lapit mo pa sa Diyos. Nagiging, anong tawag dito? Ikaw ay nagagamit sa gawain ng paglilingkod sa Diyos. Yung part na yun, napakasarap po nun. Pag down and out tayo, dapat isipin po nating pinaalalahanan tayo ng Diyos. Sabi po ng Psalms, nakakatuwa po kasi ito Psalms 121 verse 1 and 2, I lift up my eyes to the hill. Where does my help came from? My help, Kapampangan My help came from the Lord, the maker of heaven and earth. Alam niyo po ito, parang ang tawag dito ay figure of speech lang yung, I lift up my eyes on hill. Kasi sa Jerusalem po, ang Jerusalem po, kung titingnan natin sa history, nakapeso siya doon sa mataas na bundok. Kaya kahit na nasaan lugar lang, sabi ng Bisaya, kahit nasaan lugar ka, pagka tumingin ka, makikita mo agad doon yung templo, makikita mo doon yung nagiging inspirasyon nila, naaalala na nila ang Diyos, pagka napatingin sila doon. When I lift up my eyes, yun? Figure of speech lang yun sa ating panahon ngayon. Pero tayo, ano ba ang ginagamit natin para para makita natin yung Diyos? Maalala natin yung Diyos. Pagka napatingin tayo sa kisame, yung iba naman pagka nakatingin sa clouds, naalala, o kaya pagka may rainbow, o kaya pagka umuulan, naalala nila ang Diyos. Di po ba? Mahalaga din po na meron tayong ganun. Ako po, paano ko bang naalala ang Diyos? Naalala ko po ang Diyos pagka po ako ay nasa harap ng maraming pagkain. Yung masasarap na pagkain, natutuwa po ako sa Diyos kasi dati akong walang makain. Naranasan ko pong walang pagkain. Kaya pagka ako'y nasa harap ng pagkain, Lord, napakabuti mo, pero yung pagkain sa aming harapan ngayon, at hindi lang basta pagkain, ang sarap ng pagkain. Dapat meron po tayong ganun. Yung iba, pagka nakakita ng mga taong may sakit, malalang sakit, naaalala nila yung Diyos kasi sila man dating nagdaan doon na nag-alanganin yung buhay nila dahil sa sakit.
Kaya pagka sila nakakakita ng, at sila ay pinagaling ng Diyos, kaya pagka sila ay nakakita ng taong, Lord, salamat, naalala nila. Nakikita nila, na-appreciate nila yung kabutihan ng Diyos. Dapat meron po tayong ganon. Kayo po, ano po yung sitwasyon o bagay na pagka nakita nyo, naalala nyo ang Panginoon? Sana po, meron tayong ganon. Ano po? Sabi po ng Psalms 32 verse 3 and 5, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hands was heavy on me, my strength was sapped in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Alam niyo po, napakahirap. Yung sinabi niya ditong, my bones wasted away to me. Meron akong boss na kaibigan ko, naging, yung anak kasi ng may-ari is, pinartner niya sa akin yung anak niya para i-train ko doon sa business na yun. Nagkaroon siya ng GBS. Yung GBS na sa kanya, yung filament ng kanyang buto, yung antibodies niya na supposed to be magpoprotekta sa kanya, kinakain kasi ng virus na yun, yung parang filament ng buto, nakabalot doon sa buto. Yung mga antibodies niya nataranta na, tumulong na doon sa mga virus. Talagang humihiyaw yon sa sakit. Humihiyaw siya sa sakit, talagang napakasakit. Dinala siya sa Asian Hospital. Ang Asian Hospital nagsabi na hindi pag-oobserbahan. Obserbahan daw. Naghihiyaw natong si Antonio. May mga kaibigan kasi may pera naman yung family, yung mga magulang, may influence ng tao. So, nakakuha sila ng second opinion dito sa St. Luke's, dito sa BGC. At nung tinransfer sa St. Luke's, sabi, hindi dapat yan. Kasi GBS yan, ganon yung process. Yung especially sa GBS, may flight that time. Hinold nila. Kasi nga, may kakayanan sila. At talagang tinutukan. Specialized din yan eh. Kaya lang, pinapirma na sila ng waiver. Yung machine, lahat dinala sa room nila. Yung machine na gagamitin doon, saka yung i-inject. Anytime, pwedeng mag-cause ng heart failure o atake doon sa kay Sir Ton. Pinag-wave na sila na walang pananagutan yung doctor in the hospital. And it cost millions. Ayun. Pero yung pain na yun, sabi yung binabanggit dito, kung tayo daw yung kasalanan natin ay keep silent natin, parang ganun daw yung sabi niya, when I kept silent, my bones wasted away to my groaning all day long. Pero alam nyo anong sinasabi ng Psalms na to? Pero yung aking iniquities, yung aking transgression ay ikinonfess ko, hiningi ko ng tawad. At ako'y pinatawad mo. Yan eh. When we're down and out, Diyos, seek natin yung Diyos. Sabi ko kanina, naalala ko ang Diyos sa pagkain, Pero sa salita ng Panginoon, ang iwanan ko pong talata ay yung, hindi ko na po nasama sa aking slide, yung Isaiah 59, 1 and 2. Surely the arms of the Lord is not too short to reach us, nor His ears are not dull to hear our prayer, but our iniquities.
Yun daw ating mga kasalanan ang nag-cover sa kanyang face, ang nagsara sa kanyang tenga para hindi niya tayo marinig. Pagka ako nakakaranas na ng problema, may mali, parang may mali, binabalik-balikan ko itong Isaiah 59:1 and 2 na to. Lord, anong mali? Anong mayroon mali sa pamumuhay ko? When we're down and out, dapat itong mga pinag-usapan natin na ito, maging bahagi para tayo ay makapanagumpay. Sabi ko kanina, hindi lang tayo magsusurvive, magpiprevail tayo doon sa sitwasyon na meron tayo. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Panginoon Diyos, tunay nga po na napakabuti nyo. Sa bawat bahagi po ng aming buhay, sa bawat season nito, Lord, makita po namin yung pagkilos nyo, yung pagpapala nyo. Even doon sa panahon na aming nga po napag-usapan, yung panahon na kami ay, ang pakiramdam namin kami ay parang pinagsukluban na ng langit. When we are down and out, Panginoon, Lord, makita po namin yung kabutihan nyo. Upang sa gayon, Panginoon, kami ay makapagpanagumpay at mag-prevail doon sa sitwasyon na meron kami. Panginoon, sa oras na ito, ang inyong pong salita ang iniiwan po namin sa puso ng bawat isa. Kayo po yung mag-cultivate pa at patuloy na magpaunawa sa kanila upang mapagpala, Panginoon, ang bawat pusong nakikinig, ang mga tengang nakikinig, Panginoon, sa salita nyo. Lord, salamat sa pagkakataon na ako ay ginamit nyo, pero kayo po yung nangusap, Panginoon. Kaya Lord, ako po ay nananalangin sa inyo na ang pagpapala ay, Panginoon, ay ibigay nyo sa mga kapatid ko na ngayon ay kasama kong nananambahan sa inyo. Lord, buhos niyo po yung pagpapala, anuman po yung desire ng kanilang puso, yung patuloy na makita nila yung direksyon na nagmumula sa inyo at patuloy na nagnanais na tumupad doon, Panginoon. Yung ninanais ng kanilang puso, Panginoon, tutugunin niyo po lahat yun. Kaya, Panginoon, pagpalain niyo po yung mga kapatid ko. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Thank you sa buong maghapon nito. Ingatan niyo kami. At sa mga taong makakasalubong pala namin sa maghapon na ito, Lord, kami po ay maging pagpapala pa sa kanila. We thank you, O God. We praise you in Jesus' name. Amen. Thank you po.